Samantala, kumpiyansa ang ilang kongresista na lulusot sa Kamara at may transmit sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Gab Villegas sa detalye. Committee Report number 261, submitted by the Committee on Justice on House Resolution number 989. Resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. To the Committee on Rules. Formal lang inirefer sa House Committee on Rules para maisama sa order of business ang committee report ng resolution setting forth the articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Posibleng pagbobotohan na sa plenaryo sa May 11 kung lulusot ang impeachment case sa Kamara at itatransmit na sa Senado para sa trial. Kumpiyansa naman si House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na sapat ang bilang ng mga susuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 1/3 o hindi bababa sa 106 na miyembro ng Kamara mula sa kabuuang bilang na 318 ang kinakailangan boto para ma-transmit sa Senate trial ang impeachment laban sa Vice President. Tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban ho sa Pangulo. So that is the source of confidence of the House Committee on Justice. And I think as we speak, we are looking at almost 200 already House members who are signifying their intent to support the impeachment. Sa kabila ng ugong-ugong na may mga uurong umano sa pagsuporta sa impeachment laban kay VP Sara, ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Ico, dumarami pa rin ang pabor na mapatalsik ang pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon. Despite na may mga sinasabing ugong-ugong na may pag-urong ng suporta, no, sa ngayon po, no, sa tinatakbo ng proseso, nakita natin dumadami pa siya. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, na pagkasunduan ng mga kapartido niya sa Liberal Party na bumuo ng naaayon sa konsensya. Ang naging consensus po doon, it would be conscience vote. Nirerespeto naman ni De Lima ang desisyon ng isa sa kanilang miyembro na si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na hindi boboto sa plenaryo. Samantala, sinagot naman ni Ridon ang banta ng kampo ng asawa ni VP Sara na si Atty. Mans Carpio patungkol sa babala nito sa media. Kung saan sa isang press briefing, sinabi ng abogado ni Carpio na alinsunod sa batas, hindi maaaring isa publiko ng media ang reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na naglalaman ng bank transactions na mag-asawang Duterte Carpio. Sa totoo lang, lalo ho nilang binabaon yung mga sarili ho nila sa ilalim ng lupa because basically they continue to almost admit that these are actually real reports relating to their deposits and transactions. Matatandaan nagsampa ng reklamo ang asawa ng bise laban sa AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas at ilang mambabatas dahil sa paglabag umano sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Kasunod ito ng pagsiwalat ng AMLAC sa 6.7 billion pesos na kabuo ang covered at suspicious transactions sa mga bank accounts sa mag-asawa sa pagdinig sa House Justice Committee noong April 22. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.